Yun mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, malapit na kaming makalabas sa kagubatan mga tol. So, sa ngayon abutan na namin yung daan palabas mga tol. So kunting tiis na lang ay makakauwi na kami para mas madali kaming makalabas dito sa kagubatan. So sa ngayon mga tol ay makikita na namin yung paligid. Malapit na kami sa bayan. So nagpapahinga muna kami sandali dito dahil napapagod na talaga si Langlang. So, nabasa ko rin yung mga komento doon. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay at nanonood sa aking videos. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo. So sa ngayon yung mga comment na nabasa ko doon, so nagtatanong sila about kay Langlang. So sa ngayon sinabi ni Langlang sa akin, so, ang problema kasi dito si Langlang ay hindi makapagsalita ng diretsyo dahil sa nangyayari siguro sa kanya. So makapagsalita man siya minsan. Yun nung in-interview ko si Langlang, so yun, nalaman ko ang lahat. So sa mga nais makaalam about kay Langlang, ganito po yun mga tol. Ito po si Langlang ay hindi po ito yung asawa ni John Ray noong bago naming kasama. Pero actually hindi ko pa siya nakikita sa personal, ano, yung tinulungan ni bayaw ko, yung si Bads. So, ito pala si Langlang ay kasama ito ni Bibi. Kung naaalala nyo yung mga previous ko na videos nung nailigtas ko si Bibi, at pangalawa naman yung dalawang bata, at ang pangatlo ito si Langlang. So wala sa isipan ko yun kung sino siya. Ang sa akin lang na natagpuan ko siya, kaya ko siya tinulungan para mailigtas at maiuwi sa kanila. So totoo po yun mga tol, buntis talaga ito si Langlang. So 5 buwan yung tiyan niya. So first baby niya pa ito. So ganito yung nangyayari kay Langlang, no. So nais ko sana na si Langlang yung magsalita, pero nakiusap siya sa akin na hindi siya sanay na humarap sa camera. Hindi ko nga pinokus yung ano niya para ako na lang yung magsasalita mga tol. Ganito yun, kasama sila ni Bibi, yung iligtas ko dati na babae, yung naaalala nyo pa. Ito pala si Langlang, naghahanap din ng trabaho katulad kay Bibi. So sa hirap daw ng kanyang buhay na dinadanas niya, hindi niya alam na may laman na pala yung tiyan niya, no? Isa din pala ito si Bibi, si Langlang sa kasama doon ni Bibi. Pero pinaghihiwalay-hiwalay lang daw sila. Pero may mga kasama pa raw ito. So nagpapasalamat din si Langlang sa akin na natagpuan ko siya. At sa ngayon ay nandito na siya sa kamay ko at tuluyan na siyang makauwi sa kanila. So balikan natin yung istorya ng buhay ni Langlang, ano. Okay lang ba sa'yo lang kung sabihin ko sa kanila? O, okay lang daw. Ganito yun. May ano si Langlang, yung partner sa buhay. So nagtatrabaho din yung partner niya. So kinakapos siguro sa pangangailangan, nais niya sigurong makatulong sa kanyang partner, kaya nakapag-desisyon siya na magtrabaho, ano. Kaya yun, katulad ng nangyayari ka Bibi, ay nangyayari din ka Langlang, ano. So hindi magtatagal mga tol, ay maihatid ko na si Langlang kung saan yung tirahan niya. So
So hindi ko na lang ano dito sa videos. Basta ako na lang yung nakakaalam kung saan yung sa kanila. So abangan nyo na lang yung pag-uwi namin. Makarating kami sa bahay nila at doon na lang ako mag-video, mag-update sa kalagayan nilang lang. Naghahanap pala si Lang Lang ng trabaho nung time na yun na hindi niya alam na may laman na pala yung tiyan niya. So sa haba ng araw o buwan na nanatili siya dito sa kagubatan, kaya yun, lumaki yung tiyan niya hanggang sa ano niya ngayon, kalagayan niya ngayon. So, umabot ng 5 buwan yung tiyan niya. So may laman na pala yung tiyan niya, yung naghahanap siya ng trabaho. So buti na lang ngayon ay medyo okay na yung karamdaman niya. Hindi na siya gaanong anong tawag niya sa babae kapag nabuntis, parating nahihilo, katulad din ng asawa ko, parating nahihilo, hindi kumakain ng maayos, yung tinatawag nilang ano, anong tawag niyo lang, ngala. Oh, yun, naglilihi. Ano niya? So, grabe yung saya nilang lang nung nakalabas na kami, nakarinig na silang lang ng mga ingay ng mga sasakyan, motor. So, kung nakikita nyo ito mga tol, dito banda ay bayan po yan. So kapag gabi makikita namin yung mga ilaw, pati yung mga ilaw ng mga sasakyan ay dumadaan dyan. So baka mamayang gabi ay makarating na kami doon at makakalabas na kami dito. O kagabi pinagpahinga ko lang, pinapatulog ko lang silang lang ng 3 oras. O hindi ko pinayagan na matulog ng mataas-taas na oras para mas madali kaming makalabas. Pero kanina pinagpahinga ko muna, pinaidlit ko ng ilang minuto para manumbalik yung lakas niya. At saka naman kami nagpatuloy sa aming paglalakbay hanggat sa nakarating kami dito. Sa ngayon ay nagpapahinga muna kami. At after naman ito ay patuloy kami sa paglalakbay hanggat sa tuluyan kaming makalabas sa areang ito. Sana mga tol ay pakishare ng aking video para malaman din ng aking mga kasama na kailangan kong maibaba ng madalian itong si Lang Lang. At ako naman ay babalik kaagad dito sa kagubatan upang tulungan yung mga kasama ko, lahat ng mga kasama ko. So sa mga nagtatanong kung ito ba ay asawa ni Janry, uulitin ko, hindi po. Nung nakuha ko siya, akala ko nga siya na yun dahil buntis din. Pero nung tinatanong ko siya, nung medyo nabuhayan na siya ng loob, nabuhayan na siya ng dugo, na nakapagsalita na siya sa akin, yun, sinasabi niya sa akin yung lahat ng mga status niya sa buhay. So yun po yung totoo mga tol. So sana ay makalabas kami kaagad dito para makabalik din naman ako kaagad dito sa kabundukan. Okay lang galang. So sana mga tol, sa pagbaba namin, sana may magpasakay sana sa amin, sana may maawa sa amin na magpasakay upang kami ay makauwi ng madalian. Dahil ang problema ko ngayon sa pagbaba namin, wala kaming pamasahe pa uwi, kasi yung tinitipid ko na pera nung extra ko nung pag-akyat ko dito, yun sana yung
pamasahe ko pa uwi. Kaso nagkaroon ng karamdaman yung katawan ko nung nilalagnat ako. Tapos naubos ko talaga sa pagkain nung bumaba ako. Bumili ako ng pangangailangan ko na isuporta ko sa aking katawan. Nabili ako ng pagkain at saka nakabili rin ako ng gamot So, ubusan talaga ako ng allowance mga tol, kahit piso ay wala talaga dito wala na talaga ako mga tol. So, sana ay pagbaba namin bukas o mamayang gabi, sana ay may maawa sa amin na magpasakay upang kami ay tuluyan ng karating sa tahanan namin. So, problema ngayon, itong partner ni Lang Lang ay matagal na palang hindi nakakita sa kanya dahil sa buong akala niya itong si Lang Lang ay nasa trabaho. So wala nga lang kontak si Lang Lang, wala siyang cellphone. So nais ko sanang tawagan yung kanyang mahal sa buhay upang alaman yung mga nangyayari, pero walang cellphone si Lang Lang, wala daw siyang contact at wala rin siya nalalaman na dahil kahit yung keypad na cellphone ay wala talaga si Lang Lang. Problema ngayon, yung partner niya kung asan na yun, baka hindi natin alam kung ano yung nasa isipan niya, kung uuwi pa ba si Lang Lang dahil ilang buwan na rin na wala silang communication. Kaya bago ko siya ihatid sa kanila ay idaan ko muna doon sa amin upang makapagbihis, dahil itong suot nilang lang mga tol ay damit ko po ito, pati yung pants ko at sweatshirt, yung up and down na suot nilang lang ay damit ko talaga. Dahil kagabi ay sobrang napakalakas po ng ulan, hindi maganda yung panahon, lalong lalo na ngayon parang may ulan na paparating. So kagabi sobrang lakas talaga ng ulan, so nabasa talaga kami. Itong suot ko mga tol ay natuyo talaga, pero hindi naman ako gaanong nabasa dahil may mga malalapad naman ng mga dahon dito, katulad halimbawa ng mga damo na malalapad yung dahon, pati yung saging. Pero kung nabasa man, pero nakaalalay din yung dahon ng saging. So silang lang talaga ay basa talaga, kaya pinabihis ko yung damit ko, ay pinasuot ko na siya, pinahiram ko sa kanya. So kailangan namin dumaan muna doon sa bahay namin, doon sa bahay ko, upang makapaghiram ng damit ng aking asawa. So medyo pare-pareho lang sila ng katawan ng asawa ko, pati yung height nila kasya yung damit ng asawa ko. So after naman noon ay saka ko na siya ihatid sa kanila. So, naawa talaga ako sa batang ito. So nanghihingi sa akin ng pagkain kagabi dahil gutom na raw siya. Buti na lang ay nakakita ako ng yung maliit na saging, yung saba dito sa kagubatan, pero hindi yung bunga mga tol ha, yung pinapakain ko sa kanya, yung ubod ng yung, sa Bisaya ba ubod, ba sa Tagalog yung ubod, alam mo yan lang, yung ubod, yung pinaka dulo, yung pinaka ilalim sa puno ng saging. Yung ginawa namin pagkain yun, ganun yung kinain namin kagabi. Kumakain nga yung baboy, nabusog na yung baboy, kami pa. Okay ka lang, okay ka lang. Ha? Ayaw niyang mahiyain kasi itong batang ito, pero mga tol, sa personal mga tol, actually napakaganda nilang lang si personal. Yung ipin niya ay may nakalagay na kural, so baka stricto siguro yung parent nito kasi may yung brace, tama? No? Brace, pati yung ngipin niya may git may kural.
ayaw pa sila papasaw ng ibang ano. Oh. So, pinapatawa ko lang silang lang mga tol para maibsan din yung kalungkutan niya. So, kahit sa ganitong paraan man lang ay matulungan ko yung damdamin niya na malimutan yung mga nangyayari sa kanya. Oh, may naririnig na kaming mga ano, mga tol. Inig ng ingay ng sasakyan. Iwan ko lang kung mapasok ba sa video. So, kung hindi ako magkakamali, lumayang gabi or bukas makababa siguro kami dahil nasa mga ano siguro ng bayan. Malapit lang actually, kung tingnan mo mga tol, malapit lang talaga tingnan yung bayan dahil makikita mo. Kung okay lang sana kung hindi tayo sa ground dumaan, malapit lang, pero kaso lalakarin lang natin eh, matagalan tayo. Okay lang sana kung liliparin lang natin patungo doon. Malapit lang yung tingnan. Kaya siguro ito ng mga 12 oras o mahigit pa bago kami makarating doon. Tama-tama sa loob ng isang gabi, 12 hours yun, makakayanin namin makarating doon. Gusto mo nang kumain? Naghahanap siya ng ano mga tol, kanin. Gusto niyo lang kumain ng kanin. Sabi ko naman sa kanya, is lang, makakain ka rin ng kanin kapag makarating na tayo sa probinsya sa aking may bahay, yung asawa. Yan yung bye-bye namin mga tol.